Hello, good day. This is our lecture for today. Explain ko lang sa inyo yung module natin. So, first is yung screen tip, icon, and pointer. So, these are all elements na related to GUI or the graphical user interface. So, ano nga ba yung screen tip? So, screen tip is a small box or a pop-up that appears when user hovers the mouse pointer over the icon or object. So, ang itsura ng screen tip is ito, yung nakikita nyo tong one, ayan yung itsura ng screen tip. Kasi, pagka nag-hover tayo ng mouse sa icon, yung makikita nating naka-pop up or yung small box na may nakalagay na um, uh, may nakalagay na details of the description, yun yung tawag sa ating screen tip. So, next naman is the icon. So, yung icon, these are the small graphical representation na nagre-represent ng it's either files, folder, applications, or function. So, ang itsura naman niya is itong number 2. So, mapapansin natin, yung naka-point sa kanya is ito, yung Network Magic Folder. So, yan yung itsura ng icon. Then, yung pointer naman is ito mismo, yung mouse na pang-hover natin na wherein makakapag-select tayo ng points using this mouse. Ang tawag naman dito is pointer. So, now let's go to parts of the computer. So, we have here the monitor. So, alam naman natin yung itsura ng monitor. Itong number 1, which is the peripheral device na nagde-display or nagpapakita ng visual output from a computer. So, ang ibig sabihin naman ito yung mga lumalabas na images or mga videos na nakikita natin sa ating screen. So, yun yung tawag dito, monitor. So we have also the system unit. So the system unit, ito number 3. So yung mga main components ng computer na tulad ng motherboard, CPU, memory, and other essential hardware components is nakapaloob dito sa ating system unit. Ito yung itsura niya, yung number 3. So now, meron kasi tayong tinatawag na tatlong default workspace in AutoCAD. So, ano-ano yung tatlong yon? So, yung una is yung 2D drafting and annotation. So, pag sinabi nating 2D drafting and annotation, yung workspace na to is suitable for creating 2D drawings, and yung sa 3D modeling workspace naman, yung pangalawa na default workspace, ang ginagawa niya naman, uh, para naman sa creating ng 3D models. So, doon siya nakafocus for 3D models. Doon sa 2D drafting and annotation, para naman yun sa pag-create natin ng 2D drawings. So, now let's go to the third workspace, which is the AutoCAD Classic workspace. So, here, para lang siyang similar version of AutoCAD. Ang pinagkaiba niya lang is yung interface niya is hindi gaanong ka-updated, hindi katulad sa AutoCAD na yearly, meron silang mga features na ina-update sa kanilang um, system. So, next naman is yung paano gagamitin yung tab key. So, ginagamit yung tab key natin para makapaglipat from one element to another element. So, ang ibig sabihin nun, pwede tayong lumipat from one point to another point using the shortcut na tab key. So, sa CAD, meron tayong iba't ibang drawing for unit type. So, 'di ba, ang mga common is yung for architecture or yung engineering, and yung decimal is the default
unit type. So, kapag nakita natin yung millimeter, ibig sabihin, yung millimeter is hindi siya type ng unit in terms of CAD. So, ito, meron tayong object snap. So, when we say object snap, this allows to temporarily track or acquire up to 7 points. So, this means na pwede nating gamitin yung object snap na hanggang 7 points ng sabay-sabay. So, next is yung polar tracking. Pag sinabi nating polar tracking, inaalaw niya yung user to snap o para matrack yung specific angle. So, sa polar tracking, nakapaloob dito yung increment angle. Pag sinabi nating increment angle, ginagawa niya is makakapag-specify siya ng desired angle increment. So, increment angle nakakapag-specify ng desired angle increment. Pag sinabi naman nating additional angle, ang ginagawa niya is inaalaw niya yung user para makapag-add ng angle doon sa pagtatrack. So, meaning, pwede tayo magkaroon ng two or more na angle for the use of tracking. So, we have here the hot grip. So, kapag sinabi nating hot grip, pwede tayo mag-perform ng different tasks like moving, rotating, and scaling. So, it is also the ability to select and to manipulate the object in terms of digital editing software. So, ang gagawin lang natin is i-drag and click on the specific points or kung saan natin siya i-locate. So, ito, yung hot grip, um, very useful yung command niya para sa mga beginners in terms of CAD. So, meron din tayo tinatawag na copy command. So, sa copy command, ang ginagawa natin dito is nag-create tayo ng maraming kopya nung object na kinapi or sinelect natin. Bali, ma-reproduce na ma-reproduce yung object na yon as long as di ba tayo tumitigil na mag-produce ng copy command. So, yung mere text to one, ang ibig sabihin nito is yung text na nilagay or yung multi-text na nilagay natin is pwede natin siyang i-reverse or i-mirror using the command mere text to one. So, ayun yung ginagawa niya. Meron tayo ditong tinatawag na freeze a layer in a drawing. So, ito yung freezing command or freezing layer natin. Ang ginagawa is to temporarily hide objects on that layer without deleting them. So, hinahide niya yung mga objects na mukhang complicated or hindi magandang tingnan doon sa ating drawing. Then, meron din tayo tinatawag na match properties. Ito yung command na to naman is kaya niya lang na mag-select ng one object source at a time. So, isa-isa lang yung pag-select niya dito. So, next is yung pag-fillet natin ng two lines with radius of 0. So, ang ginagamit dito is kapag yung radius is naka-0, ang mangyayari is hindi magko-curve ng maayos yung corner ng shapes or ng drawing. So, kapag ka meron naman, ang mangyayari is yung corner niya is magiging makinis and hindi sharp. So, next is the multi-line text. So, multi-line text natin is na
naglalagay tayo ng mga different words and mga bullets, mga special characters, numbers, and so on. So, ito yung mga task na available, like yung numbered na document, bullet list na notes, yung pag-insert natin ng specific drafting and engineering symbol, and yung makapag-create tayo ng date, time, and author. Ngayon, nandito naman tayo sa AutoCAD 3D lecture. So, ito yung mga parts ng AutoCAD 3D. Una is, ang tanong is, why do we need to know 3D in AutoCAD? So, bakit ka ba natin kailangan or dapat malaman? So, unang-una is for accuracy. Sometimes kasi yung mga object snap natin sa 3D is kapag hindi nag-work siya minsan sa 2D. So, para lang ma-double check, i-try muna natin yung connection before doing the 3D para hindi ma-ruin yung quality. Another one is yung efficiency. Dito pwede natin i-drawing ng naka 3D and madi-display natin siya sa planar or dun sa naka 2D na display. So, it means na nasa taas kayo nun. Then, makikita natin yung 3D display niya kapag naka-isometric view, ibig sabihin, naka-flat yung 3D. So, parang na rin nag-3D, ay parang na rin nag-2D nun. So, yun, helpful siya and efficient. Next naman pa is yung quality. Dito, we can add up to 3 blocks to improve uh, the look of the civil civil AutoCAD, yung architecture, and yung MEP. So, in terms naman ng simulation, ang explanation lang dito is um, by using AutoCAD is mas simulate natin yung mga drawings na nagawa natin and customize natin kung paano. When we say UCS, so this means the XY plane or also called the work plane or construction plane. So these are the horizontal and the vertical direction. Ginagamit natin siya kapag ka nag-ortho mode, polar tracking, or even yung sa object snap tracking natin. So for 3D operations naman, um, same lang na may X and Y or yung vertical and horizontal axis, pero may dadagdag na Z-axis which is yung um, vertical direction ng axis ng pag-rotate naman. So ito yung tatlong basic gizmo in terms of our AutoCAD 3D. So yung move gizmo, rotate gizmo, and scales gizmo. So meron tayong tinatawag na, wait, bakit? Ayun. Okay, sorry. Meron tayong tinatawag na 3D models and yung mga modelings na available. Dito, malawak to kasi madami silang klase. Meron tayong tinatawag na wireframe modeling. So, ito, ginagamit to for initial design, iteration, and pwede rin siya maging reference geometry. So, kapag ka-solid modeling naman, efficient siyang gamitin and madali siyang gamitin para makapag-combine tayo ng mga primitives and yung mga extruded profiles natin. Nakapaloob din dito yung mass properties and even yung sectioning capabilities. Pag sinabi naman nating surface modeling, ang ino-offer naman niya is yung ating control doon sa mga curved surfaces para na maging mas precise and ma-manipulate natin and magkaroon tayo ng analysis. So, yon yung use ng surface modeling. Pag sinabi nating mesh modeling, ito,
um, nakaano siya, nagpro-provide siya ng pre-form sculpture, creasing, and yung mga smoothing capabilities in terms of the 3D structures and drawings. So, these are the four modeling: the wireframe modeling, the solid modeling, the surface modeling, and the mesh modeling. So, sa solid modeling, nagre-represent siya ng solid objects. While surface modeling, sorry, ang nire-represent yun naman are external parts of objects using the faces. So, yung AutoCAD Master, hindi siya default AutoCAD workspace. Tandaan natin yun. And kapag gumamit tayo ng escape key, ang ibig sabihin nun is kina-cancel out na natin yung command na current na ginagamit. So, sa CAD, yung limit command, ang ginagawa niya is dinidetermine niya yung size ng ating drawing space. So, yun yung ginagawa ng limit sa AutoCAD. So, makikita natin dito sa the basics, yung pag-open ng file, then mag-proceed tayo sa blank drawing or dun sa template na required or kailangan natin, then i-select natin to open the application. So, andito na tayo sa workspace natin for 3D modeling. So, di ba, sa workspace natin, ito yung location niya sa drafting and annotation. Then, punta tayo sa 3D basic. Then, pag nakaka-click na tayo sa 3D basic, is i-click natin yung workspace. Wait lang. Asan na yun? Okay, gets. Ito, yung sa visual style natin. Pakita ko lang din sa inyo yung visual style ng view tab pagka nag-wireframe. So, ito yung itsura niya sa wireframe. Ito yung itsura niya pag shaded, pag naka 2D wireframe, pag naka conceptual, naka hidden, kapag ka realistic, shades of gray, and sketchy. So, yan yung visual styles. So, yung basic is yung pagsiset natin ng drawing for 3D. So, ensure natin na ano yung. So, ito naman yung mga examples ng creation of 3D solids. Ito, creation of 3D solid, yung AU logo. So, ayan yun. Kapag ka naka 2D, ganyan lang yung drawing niya. Pag naka 3D is mas realistic and mas maganda yung pag-drawing. Ito, another one is yung T commands. Kapag ka naka 2D, yung lines and circles, ganito lang. Pag naka 3D solids is, mapapansin natin na um, much more shaded and konti lang part na, ah, yung part na hindi maayos yung pagkakagawa. So, meaning, kapag ka naka 3D solid na siya, is ganito na yung itsura niya, yung finished product niya. Ito naman yung example ng bottle. So, meron tayo ditong ginamit na 3D rotate, may revolve visual, may styles, and may materials. So, yung 2D lines and circle uh, converted dun sa ating 2D, ganito lang yung itsura niya. Parang hindi naman natin ma-appreciate, pero pagka tinurn natin siya into 3D solid with material, is ibang-iba yung itsura niya. So, ito, yung example number 4, yung bridge culvert, yung kapag ka naka 2D siya, hindi maganda tingnan, pero pag naka 3D siya, mas mabilis natin ma-imagine. So, ito, yung baso ng beer sa example 5. So, pag 3D solid siya, is magiging ganito siya. So, yun na, kasi demo na to.
Ayun, doon na nag-end yung ating discussion. Dinagdag ko lang to kasi para at least ma-visualize nyo yung itsura ng difference of 2D to 3D.